Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Don't worry. Pray the Rosary. Habang may buhay, may pagsubok. Habang may buhay, may pagsubok. Na kahit na tayo ay sa Panginoon, hindi tayo exempted. Meron pa rin darating na mga problema, meron pang mga pagsubok na hindi natin maiiwasan. Kaya habang may buhay, may pagbangon. May pagbangon. Kaya nga sinasabi natin, hindi tayo perfecto. Kahit tayo nagsisimikap, nagdadasal, dumarating yung pagkakataon, nadadapan tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero mahalaga hindi tayo nananatili nakalublog sa putik. Hindi tayo nananatili sa kasalanan. Nang-uumpisar tayo upang tayo ay muling bumangon. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Kasi ang pangalan ng ating tinitirhan ngayon ay Bahay Pag-asa. Halapakan natin yung mga bisita natin. Gutom na kayo? Ano gusto niyong homily? Mahaba, maikli? Mahaba. Mabilis lang yung panahon, ano po? Parang kahapon lang magkakasama tayo, tapos mamaya maghihiwa-hiwalay na. At sabi ko nga po sa inyo, yung karanasan natin tulad nung sa mga apostol, nung dinala sila sa bundok, yung pakiramdam na parang ayaw mo munang umuwi. Pwede po ba dito muna tayo? Magtatayo kami ng kubol, di ba? Isa sa inyo, isa sa akin, isa kay Elias. Pero hindi, ayaw ng Panginoon, di ba? Hindi niyo sinabing ayaw. Pero sinabi niya na parang yung kanyang tugon ay hindi pa pwedeng manatili tayo sapagkat meron tayong misyon at bababa tayo doon sa bundok. Tapos, yung maririnig pa natin ngayon sa pagbasa natin ngayong araw ay kung paano din uusigin yung mga sumusunod kay Jesus. Di ba? Parang nakakatakot na parang sumusunod tayo kay Jesus, uusigin din tayo, aayawan din tayo ng nakararami, tutuyain din tayo. Pero pinapaalala sa atin ng pagbasa na bago pa kayong kamuhian ng sanlibutan, kinamuhian na nila ako. Kaya may consolation din po yan. Karugtong po nitong pagbasa na ito, yung binabanggit sa atin ng Panginoon na hindi ni isang hibla sa inyong mga buhok ay hindi ko pagagalaw. Diba? Meron pong pagbasa kayo. Tama? May naalala ba kayo? Siyempre, sa mga katekisa, dapat na mabilis kayo sa mga scripture, no? Kumbaga, kahit hindi nyo kabisado yung text, alam nyo, sinabi yun ng Panginoon na hindi pagagalaw ni hibla ng isang buhok ninyo. Kaya nakakatuwa rin, no? Na kahit uusigin tayo, na kahit sa ginagawa nating misyon, ay mayroong pambabato ng mga ayaw sa atin, lagi nandun yung consolation kay Jesus na iingatan ko kayo. Kaya nga sabi ko, parang ang sarap pa rin sumunod kay Jesus na kahit merong hirap, meron pa rin pagmamahal. At yung pagmamahal mararamdaman natin sa kabila ng hirap. At mas mangingibabaw po yan tiyak na kahit may mga pagkukulang, na kahit meron tayong mga kamalian, nandun palagi yung pagyakap ng Diyos sa atin. So alam niyo po, lagi pong first time sa amin, no? Bilang mga bagong pare. First time nagpakumpisal, first time nagkasal. Ang unang kasal ko po nung ako po'y naging pare na yun. Kahit po kasi nung dikon, hindi po ako nakapagkasal pa. Kaya nung una ko pong celebration ng wedding, memorable po sa akin. Kaya sa akin po bilang unang o bagong pare, mahalaga po sa akin yung mga first, no? Di ba sa mag-asawa, mahalaga yung first, yung una. Kasi yun yung parang pinaka-tatatak sa inyo. Ako din po yun yung tumatatak po sa akin. At nakakatuwa po na hindi ko po kayo malilimutan talaga sapagkat ako po ay bagong pari at kayo yung unang grupo na binigyan ko po ng retreat. No? Na ako po ay pari na. Madalas po ako nagbibigay ng retreat. Pero ito nga po yung grupo na first time kong nagbigay, pari na po ako. Okay? Kaya maraming salamat po. So, kaya hinihiling ko rin po na patuloy niyo po akong pagdasal, hindi lamang po para maging magaling na pari. Kaya ko po yun, lecture. Kaya ko po yun. Pero gusto ko po, hindi lang po maging magaling.
maging mabuti at banal na pari. Kasi kulang na lang, konti na lang po yan. No? Yung mararamdaman mo sa isang pari, yung pagkabanal at pagiging mabuting tao. Kaya nating mag-perform, kaya nating maging magaling na speaker, pero yung malasakit at pagiging mabuting tao, hindi yun siya natututunan ng overnight. At yun ay naaaral sa pamamagitan ng bunga ng panalangin. Kaya po, after nito, maganda magkaroon po kayo ng follow-up. Na? After ng retreat, kung meron kayong mga gawain sa simbahan like monthly meeting, huwag niyo pong aalisin yung diwa ng panalangin. Sapagat sa panalangin, binabago tayo ng Diyos at hinahayaan din natin siya na baguhin tayo. So, balik po ulit ako dun sa pagbasa. Nakakatakot man po yung challenge sa atin na mag-mission, pero tutuloy po tayo. Kasi merong consolation kay Jesus. Naiingatan pa rin naman tayo. Kaya nga di ba meron po sinasabi na kasabihan, kapag binato ka ng bato, anong susunod? Hindi. Hindi yan yung tinuturo ng mundo. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo rin. Diba? Tama. Kasi kapag binato ka, talagang gaganti ka. Kapag na-chismis ka, chismis mo rin. Yan ang sinasabi ng mundo. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos, bago pa kayo nila saktan, sinaktan na nila ako. Huwag na tayong dumagdag. Huwag tayong dumagdag doon sa nanakit sa atin, at sasaktan din natin sila pabalik. Yun na yung sinasabi ng mundo pero hindi yung pinapagawa sa atin ni Jesus. Sapagkat ang pinapagawa sa atin ng mundo, kapag binato ka ng bato, batuhin mo rin. Tapos kapag binato ka ng bato pa, umiwas ka. Diba? Hindi lang namamato, iwas ka rin kasi masasaktan kayo. Pero minsan kailangan yung damhin yung sakit. Kasi para mas maramdaman mo na sumusunod ako kasi dahil gusto ko ito. Okay? Kaya hindi po lahat ng pagbato kailangan mo rin ang iwasan. Kailangan mo rin saluhin. Pero balik na po tayo doon sa tama. Ito yung tinuturo ng mundo. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo rin, umiwas ka. Pero ang tinuturo sa atin ng Diyos, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng pagmamahal. Yung tinapay galing sa pagmamahal. Hindi ka naman nabibigay ng tinapay na walang pagmamahal. Di ba? At yun po yung pinapaalala sa atin sa pagbasa. Maaaring masaktan po tayo sa pagsunod. Pero yung pagmamahal ang pinibigay sa atin ng Diyos na ibalik pa rin natin sa iba. Napakasimple lang, pero mahirap gawin. At ang Diyos, binigay niya ang sarili sa atin, binato siya, pero binigyan niya ng tinapay. Yung tinapay, may palaman. Di ba? Pinapili ka pa, ladies' choice, cheese whiz, etc. Kasi pag nagbigay ang Diyos, hindi lang yung yan. Minsan siksik at ibang klase pa. Kaya yun din po yung pinapaunawa sa atin na kapag nagbigay tayo at binato tayo ng bato, batuhin natin ng pagmamahal o ng tinapay na iba't ibang klase na meron din palaman. So tatandaan po natin yan. Kasi kahit mahirap mag-mission, makakangiti kayo. Kahit mahirap sumunod, magpapatuloy kayo kahit may mga challenges. Hindi po talagang madali. Talagang aminin po natin sa sarili natin na minsan may mga pagkakataon na madadapa. Kaya po ito nang galing yan Diba? Sabi, pinapaulit-ulit ko po sa inyo na tayo katiwala lamang. Huwag niyong hayaang mawala yung kati doon sa wala. Kapag nagkakati kayo, gusto niyong magbago. Kapag nagkakati kayo, gusto niyong umusad sa pananampalataya. Kaya nga, kapag tumitingin po kayo sa krus, anong naiisip ninyo? Sa ministry, yung natin walang mga parts, di ba? May mga sa akin yung krus na yun kasi walang mga body parts, di ba? Pero ito, pag nakita niyo po si Jesus sa krus, ano pong naisip ninyo? Ang hirap tingnan, ano? Pero parang gagawa po tayo ng ano dyan, di ba? Meron pong mga letrang nabubuo kapag tumitingin kayo sa krus. Tama? Ano? Thank you. Thank you. Ay, di ba? Ay, yung ba ganon?
T, yung krus mismo. Y, si Jesus, sapagkat siya yung dahilan ng pagmamahal natin. ITY, I trust you. Yan din yung paulit-ulit natin sinasambit pabalik kay Jesus. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Dahil sumusunod kami sa iyo, nagtitiwala kami na aalagaan mo kami. Na ibibigay mo sa amin yung mga pangailangan namin na grasya. Pero binabalik po sa atin din ni Jesus. Sa pag-uwi natin, bukas, mamaya, sa ating mga tahanan, binabalik na rin po sa inyo yung I trust you. Si Jesus po ang nagsasalita. I trust you. Nagtitiwala din ako sa inyo. Na bilang mga katekista, kaya ninyo. Nakakatakot. Maaaring hindi kayo paniwalaan sa mga sinasabi ninyong mga katotohanan. Maaaring hindi naman nakikinig yung mga estudyante ninyo sa mga eskwelahan. Pero nagtitiwala ang Diyos na kaya ninyo. Kaya po yung tiwala na yun, mutual. Nagtitiwala tayo sa Diyos, nagtitiwala rin siya pabalik sa atin. Kaya hindi po yung magsilbing paalala sa atin na sa patuloy nating pagtugon sa panawagan ng Diyos bilang isang maging mabuting katekista, nagtitiwala din sana kayo sa sarili ninyo. Nagtiwala kayo sa Diyos, nagtitiwala ang Diyos sa inyo, nagtitiwala rin sana kayo sa sarili ninyo. Kapag kasi walang pagtitiwala sa sarili, hindi nyo makukuha yung ibang pagtitiwala. Kaya umpisahan nyo rin simulan yung pagtitiwala sa sarili. Kasi dyan po mabubuhay yung tiwala rin ng iba. Kapag kayo po pinagtiwalaan nyo na yung sarili ninyo na kaya ninyo, makakaya nyo na rin yung sinasabi din ng iba. Kaya po, patuloy nating hilingin na sa biyaya po ng ating mahal na patrong si San Jose, na modelo po ng pagtitiwala. Patuloy natin hingin sa misang ito na tuloy na tayong samahan sa ating pong mga misyon. Na kahit na mayroong takot at mayroong mga pangangamba at mayroong pag-aalinlangan, patuloy nawa tayong samahan ng Panginoon sapagkat ang misyon na ito ay galing sa Kanya. At sa pamamagitan niya, matutulungan niya tayong lahat na makasunod at makatugon sa misyong ito ni Jesus. Amen.